Ano, ready? Ready? Okay guys, hi! Welcome sa aming first ride gamit ang aking DJI Osmo Action 4. So ito yung first try namin ng catch and cook contents natin. So tara, sama kayo. Makulay at masaya ang kabataan ko. Lumaki ako sa mga panahon na wala pa masyadong gadgets at ang ginagawa namin bilang mga bata ay maglaro sa labas at e-explore ang mundo. Isang bagay na hindi na masyadong karaniwan sa panahon ngayon. At bilang magulang, gusto ko maranasan nila ang lahat ng naranasan ko. Gusto ko magkaroon sila ng mga baong kwento na pwede nilang ikwento sa mga anak nila pagdating ng panahon. Kaya tara, samahan nyo kami. Samahan nyo kaming gumala, tumambay, magluto at kumain. Samahan nyo kaming gumawa ng maraming kwento at masasayang alaala. Papit yun ng pansit. Yeah. Ang gutom ko din. Wala, hindi pa kasi kami lahat nag-almusal. Anong oras na? Mag-alas 10 na hata. Oh, boss? Sana may pansit. Mayo baga. Ang ganda ng start ng lakad namin. Hindi ko alam kung paano sasabihin pero masyado kaming late na maaga. Ngayon, masyado kaming late para makakain pa ng pansit sa bayan at masyado kaming maaga para makapag-almusal sa bahay. Yung balak namin ngayon is maghahanap kami o mamimingwit kami at manghuhuli kami ng pwede namin kainin. Pero wala ata sa balak na pagutom kami maghapon. Ay, hindi pwede yun. At medyo sineswerte pa nga kami kasi yun, meron yung food stop sa daan mga lodi. At pag nagawi kayo sa parte ng Kinalansan, San Jose Camarines, stop over kayo rito sa Kaday's Food House. Nako, masasabi ko lang sobrang solid ng paksino baka nila rito. Stop. Kain muna kami guys. Hello po. Makakanyo na kami, tabaka mahapay kami man. Ay, tapos. Diba makasubad? Daw, mapasabang ka mo? Dahil, madyan kami sana banwit kami. Hindi. Masulog. Hade? Iyon na, ipanundag man. Saka ano pa kanundo? Ano nito eh? Hade? Ah. Adobo. Adobo. Mananis na miss. Saro ka ning adobo. Ano sinto? Hotdog? Teka, nag-isawa ang hotdog. Saka man adobo mo sa kabila. Ha? Adobo mo sa kabila. Duwa ng adobo, tapos hotdog, dapir ang hotdog. Wow, duwa. Tignan nyo ba? Tignan nyo ba yung mga chinelos ko ba? Nyari kayo sa iyo mga kabang bagaan. Huwag ka lang. Magkaiba. Tara kain. Iba naman pagkakan, videohan ta pag-aray. Kabakas pagtios, di ba? Post mo ang pera na. Post mo. Yung sa lalaki na sa likod ko, shoutout sa'yo tropa. Hindi ko lang pangalan mo eh. Pero malaking shoutout sa'yo pre. Pamahal sa dito. Okay, solve. Tayo mag-hi ka. Hi! Okay na kami. Thank you, te. Jay, helmet ko. Okay na? Okay na. Let's go! Biyahe na ulit! By the way, yung pupuntahan namin, isa sa mga lugar na madalas kong puntahan nung kabataan ko pa. Dito kami madalas pumunta ng mga tropa ko at ng mga pinsan ko pa naghahanap kami ng pwede naming mga food trip. I mean, marami kasing pwedeng gawin sa lugar na to. Aside sa pamimingwit o kaya panguhuli ng isda, pwede kang maghanap ng shells na pwede rin naman kainin. At pag medyo sinuwerte ka tapos may laman yung fish traps nung tito namin na dito nakatira, talagang mas lalong napakaswerte mo na hindi mo na kailangan mamingwit o kaya manghuli, rekta kain ka na lang. At lalo naman pag nasasaktuhan namin na pwede nang i-harvest yung mga root crops dito. Nako, talaga makakatikim ka ng samot-saring root crops. May kamote, kamoting kahoy, ube. Ha? Hindi na pa nga ang chinelos ba? Tiba. So dito sa part na to, tinatry ko hanapin yung tito ko kaso wala ro sa bahay nila. Pero okay lang yan, walang problema. Gusto ko lang sanang batiin kasi every time pupunta kami rito, siya talaga yung punong abala at nag-aasikaso sa amin. Siya nag-entertain sa amin, masyadong hospitable yung tito ko. Pero walang problema, rekta na kami doon sa mga spot na pwede namin pamingitang para makapag-start na kami. Ibang talagang chinelos ko. Di pantay ang lakaw. Another Kaya na nga. dimension. Buhay-buhay na naman to. So mag-luway-luway ka mo, baka magladop ka mo dyan sa labo. Hindi ha, malumo nyo. Sinasabi ko talaga sa'yo. Kaya mo yan. Joke lang po. Na. Lugi.
Guys. Oh my God, there's labuy. Grabing paglalakbay ito, be. Let's go. Siguro kaya na to dito, no? Pwede na. Check ko nga kung malalim. Ay, hindi na, malalim nga. Hilap ko na to. Malalim nga, malalim. Okay, so dito na kami mamimingwit. Hindi na kami lalayo pa. Try natin kung meron dito. Kung wala, di gutom. Diba? Gutom. Gutom. Mga 6 hours lang naman na magugutom eh. Okay na yan. Okay, so katatapos na namin mag-ayos ng mga ng bingwit namin. So ayan, maglalagay na tayo ng pain. So meron tayo ritong bulate. Earthworm. Ang hirap maghanap nito, promise. Inot kong hanap baga. Sakitan ako maghanap ka baga. Sige, nagkukan. Duman sa may tigta naman ni tata. Kuha man akong pinakainot kong nakuha. Ginirabo ko dahil ko kinuha. Kulaon! Hanip. Wisit ka, bukos iyo. I'm sorry, but this has to be done. Hindi naman to masakit, sa una lang. Kasi malikot. At ay napakatawa sa napakarami namin preparation. Ready na kami mag-start ng gagawin namin. Ready? So, araw kung taon na ka na yan. And for a very good reason, pakiramdam ko, swertein kami sa lakad namin yan. Kasi unang kasko pa lang, may nangulit na agad. Uy. Sinasabi ko talaga sa iyo. Ay! Uy. Sayang. Ay! 1-0 sana, 1-0. Ah. Hindi pa nakain eh. Siyempre, pag mga ganito yung pangyayari, yung unang kas mo pa lang, may nangungulit na agad. Talagang feeling mo talaga makakarami ka eh. Wisit! Kasi yun nga lang, minsan, Ano ka, Tre? puro feeling lang yun. Ano mo ulit, Tres? Recast mo. At tumipas nga mahabang oras na puro pangungulit lang talaga galing sa mga isda na nakukuha namin. Pero ka lang nagtuho. Dumating pa nga sa punto na kailangan ko mag-relocate at maghanap ng mas magandang pwesto kasi wala talaga ako nakukuha. Not until. Okay, so nakahuli daw yung panganay si Dalaga. 1-0. Ano an? Kasile? Ala ba? Ilbaga yan. Ayo kasili. Tara. Ayun no? Pwede na yan. Wait lang. Kaputan? Ang pigpokpok. Kasi magayo lang anero. Ayan. Panis ka naman, Jay. Shit. Ako sa diat kasi. Iwan ako. Tig-timingan ko lang. Okay, so 1-0, pwede na. So ayun, nakaisa na si panganay, parang mapapahiya ako Pero ito, naghahanap ako ng bagong pwesto. So ito, feeling ko medyo marami lang pwede masabitan, pero game to, pwede to, pwede. Sana naman this time meron na. Huli ka, makulit ka. Makulit ka, boss. Ang liit mo pa, makulit ka na. Ha? Ang liit mo pa, makulit ka na. Ano ka ngayon, boss? Yan na nga ba sinasabi ko sa'yo, bossing? Akala mo talaga, kaya mo kong kulitin na napakatagal na panahon. O, ano kaso niyan, boss? Makulit. Nanguubos ng pain. Diba? Maliit lang, maliit. Pero pwede na yan. Daan na lang tayo dito sa putek. At ibang pwesto. Ay, ang lalim. Grabe yun. My God. Ito. Sko. Parang sisiyak ang lumipat pa ako. Grabe. Ang lala.
Ganun ka naman, sir. Diyos ko. Pero ganun talaga. Pag namimingwit sa mga gantong lugar mga lods, dapat talaga open ka sa mga gantong klaseng pagkakataon na ayun, kailangan mo ngang magpalipat-lipat para makahanap ng magandang pwesto. Ito pero parang okay to eh. Medyo promising din to. Punta muna natin yung isa guys. Kasi yun, pareho silang hindi marunong magtanggal ng isda. Pareho silang hindi rin marunong manghuli pa ng maayos. Pero wala, kailangan nila matuto eh. Syempre gusto ko ma-experience nila yung mga na-experience ko dati. So ayan, baba ulit tayo sa putikan. Diyos ko Lord. Grabe naman kasi ang lalim ng putik dito. My God. Yeah. Itong oh my God. Stop. Ayun na nga. Pangalawang slide ko ngayong araw. Grabe. Isang huli, dalawang slide. Di nalugi. Iwanan ko na rito yung rod tsaka reel ko. Kasi dyan akong pwesto pagbalik ko. Okay na. Alat. Okay. Gusto kong bumalik na madali. Kaso ang dulas talaga ng daan. Grabe. Nakadalawang slide na ako guys. Diba? Not bad. Dalawang slide, not bad. Ano? Same? Igat din? O dalawa? Duwa ng kasili. Sheesh! Oy! Yan. Nagpiripit. Sinarabod na. Solid ng EA na yan, oh. Runong na. Okay, balik na ako doon guys. So nakakadalawang ikat na kami. Tapos yung isa ang tawag ata sa amin dito nun is bagaong. So medyo maliit lang pero not bad, diba? Not bad sa first trip namin na magkakasama. Nakatigi-isa na kaming catch. So Diyos ko naman, hindi na masama sa loob. Diba? Hindi na uwing luwan. Diba? Hindi katulad ng mga una namin talagang trip na dati nung nagtatry pa lang ako isama sila sa ganito. Wala talaga. Diba? Halos zero talaga kami. O kaya naman ako lang yung may nahuhuli kasi ayun nga, hindi pa nila abisado kung ano yung gagawin once na may kumagat. Okay, may nagtawag na naman. Feeling ko mayroon na namang isa. Parang si Panganay ata. Anoan? Ha? Catfish? Hito? Okay. Wait. Layo naman kasi ng pwesto ko. May may sungay. Catfish nga, pero ba't ang liit? Pa? Halat lang. Wala tayong no choice eh. Ito yung mga o diba? At least they get to experience things. Oh, diba? Ano, lagyan mo lang ng konting katayan, pwede na. Okay lang ka mo? Ano to, Jay? Masarap mo talaga yung desyon na ano. Nagbalinto ka man duman. Ano man dato? Lipat kitang pwesto nga damang ito sa balyo. Duman sa inutan. Magwapa dyan. Mas durot ako la. Hindi ko aram kung may masubad. So yun guys, tipat kami pwesto. Kasi medyo matumal na doon. Tapos kung meron nun maliliit. At low tide na rin. So kasi connected tong parang sapa na to sa ano. Parang tributary siya ng papunta sa dagat. So ang siste, malakas yung buhos ng tubig pababa, low tide na. Hirap makahuli ng isda. Ano? Lipat. Ano yan? Ning. Panguga. Dahil na maghugas mong garo ka man. Chicks ka? Guys oh, ganda ng place. Grabe. Kung gugustuhin ko magkabahay, sa gantong lugar ako. Si Commander medyo, alam mo na, gusto niya yung malapit sa sentro. Pero ako talaga gusto ko mga ganito. Tahimik, di ba? Tapos konti yung kapitbahay, walang masyadong
Marites. Tapos tirik na tirik yung araw ngayon. Naglalakad ako sa ano, sa gitna ng damuhan. Yeah. Kala mo talaga ano eh, beach ganun. Hey. Ay anak mo. Yan na nga. Hello, how are you doing? Ha? Kita niyo yung place guys oh. Liblib na liblib. Puro nipa. Tapos, ewan ko ba? Okay. Ipot pwesto na naman tayo guys. Saan ako nakakarating? O yun. Buwelo parang dito. Maganda mamingwit. Dito talaga yung papapatapon-tapon ka ata eh. Wait lang. Kita nyo oh. Buwelong buwelo. Dito. Yun. Pwede magtapon. Alam nyo guys, nung tumanda na ako, napagod ako sa buhay sa Maynila. Na-realize ko na mas okay pala yung buhay dito sa amin sa probinsya. Like, kita nyo itong ginagawa ko ngayon. Hindi ko alam kung makaka-relate yung iba pero kaya kong umupo tapos magwantay ng bingwit dito ng kahit maghapon pa. Oo, kahit maghapon pa. Like, ang peaceful lang talaga kasi ang peaceful lang. Malayo sa lahat ng stress, problema. Wala, ang paproblemahin mo lang kung may kakagat ng pain sa bingwit mo, yun lang. Aside from that, wala na. So, nakakatuwa lang talaga. Okay pa? Wala na. So, yun guys, enjoy pero uwi na kami. Balak sana is dito sana kami kakain na, dito na kami magsasaing. Kompleto yung dala namin gamit dito sa malit naming ano eh, parang knapsack na to. May kawali dyan, may kaldero, may konting bigas. Parang typical catch and cook nga talaga gagawin namin. Kaso ayun, sinisinat pala yung isa. Di pwedeng, alam mo yun, pabayaan natin na gano'n na lang yung sistema. So uwi na kami tapos doon ko naluluto yung sa bayo ng huli namin. Okay na, di ba? Oh, not bad pare. Di ba? Konti lang, di ba? Not that much, pero it's a great experience na rin sa dalawa. At least naranasan nila kung ano yung ginagawa ko. So, ayan, hopefully next time mas marami na rito at mas matagal na kaming makakapag, alam mo yun, parang camping style na talaga yung gagawin namin. Pero, yeah, nakakapagod, mainit, di ba? Malamok ibang parte. Tapos, ayun na nga, tumilapon kami. Yung isa lang ata hindi tumilapon eh. Siya lang. So, siya yung pinakasigaw yung araw, siya hindi tumilapon. Pero, yeah, kita nyo naman, itsura ko. Puro putik na, oh. Itsura pa ba yan ng mga tao? Ayan, oh. Puro putik na kami lahat, pero enjoy. Ang saya. So, uwi na kami at doon ko naluluto yung sa bahay yung nauli namin. By the way guys, papakita pala ako sa inyo. May nadaanan kami rito puno. Ano to? Puno ng mulberry. Kaso, ayun, oh, kita nyo yung bunga. Wala pang hinog. Masarap yan. Pag hilaw pa, mamula-mula. Ayan, tapos green, maasim. Pero pag hinog, ayan, kita nyo, ayan, oh, parang manibalang na yan. Malapit na mahinog. Pero wala talaga akong makitang hinog. Sayang. Sayang, parang nag-trip pa naman sana ako sa mulberry. Kaso, ang laking puno pero walang bunga. Ba yan? Tara, let's go! And just like that mga lode, we are home. Ano, okay? Bitin, no? May sinat. May sinat kasi si baby boy eh. Next time mas matagal tayo. So ayun, ang gagawin ko lang, lilinisan ko muna yung isdang nahuli namin. Syempre luluto yung kahit konti lang tas maliit, 'di ba? Kasi sayang, 'di ba? Pinagsakripisyohan namin 'yon. Tsaka yun yung mga first catch nila eh. So ayun. Linisan ko lang 'yon tapos mamaya gagataan ko. Mahal! Okay guys, so ngayon madaling araw, pabalik kami dun ni Panganay kasi meron pa kami unfinished business sa lugar na yon. At kung matatandaan nyo, diba, nakahuli nga kami ng maliliit na isda nung unang lakad namin. At kailangan namin umuwi agad kasi sinisinat nga yung isa namin kasama. Hanggang ngayon may sinat pa rin, so hindi siya kasama ngayon. So kami lang muna ni Panganay at hopefully abuti namin yung tito ko kasi may ginagawa siya dyan ng panghuli ng isda. Tapos tatry niya mag-harvest ngayong umaga. So early in the morning. So hopefully abutin namin. So yun na nga, bago kami umuwi ng unang araw, ng unang lakad namin, naimbitahan ako ng tito ko. Sabi sa akin, balik ka rito ng madaling araw kasi may inaayos pala siyang fish traps. Sabi niya sa akin, bibigyan niya raw ako ng pampain ng mga hipon.
At dahil medyo nabitin nga kami sa unang lakad namin, so ayun, babalik kami doon ipanganay. Grabe, ibang iba talaga probinsya pagka madilim pa eh. Okay, tara. Medyo madilim pa, pero nasa 5:30 na mga lodi. So ayan, kung makikita nyo, malapit na yung pagsikat ng araw. Nakasunod na kami doon sa tito ko. Titingnan na namin yung panghuli niya ng fish. Hopefully maraming huli, tapos hopefully merong mga hipon para makapamingwit kami, kasi ang pinakamaganda daw na pampain is hipon. Okay, ang lala ng daan, no? Shish. Tandaan na. Okay. Let's go. Paaga nga kami. Ito na ako nagamit at resta at siyang pamak banwit. Punta na kami dun sa place tong fish traps. Kaso mag-aantay muna kami na medyo magliwanag kasi medyo delikado nga mag-harvest ng ganun. Kasi, well, may mga ahas sa tubig na present dito sa lugar na to. So, medyo delikado. So, mag-aantay kami na Okay, medyo so yun, luwanag guys. ng konti para makita naman namin. Medyo lumiliwanag na at for the go na ata kami. Kumuha lang ng, alam na, yung tito ko. Pero yun yung gamit niya sa baba. Ayan. Dito medyo madilim pa, pero unti-unti na parang bukang liwayway na. So hopefully makakuha ng maraming hipon, kasi yun ang gagamitin namin pampain sa pamimingwit namin. Diyan sa naman ang hararong sa parting So, ayun, medyo lumiwanag na. Nag-start na nga mag-harvest yung tito ko ng mga isda tapos ng mga hipon doon sa kanyang fish trap. Well, kahit maliwanag na, hindi pa rin kayang i-take ng camera ko ng maayos yung video kasi, ayun na nga, kulang pa sa liwanag. Kaya kita nyo parang blurred o kaya hindi maganda yung quality ng videos ko sa parte na to. Hindi ba may buro-baybay dito? Sige, maglapan na ka man. Tanganin mo yung uragang ka. Parang fish panda naman ako. So ayan, Bata. nabigyan tayo ng maraming pampain. Dami. Parang gusto ko na lutuin to eh. Luto na lang kaya natin to. Diba? So hanap tayo pwesto guys. Marami tayong pampain ngayon. Ito yung paboritong kainin ng mga isda dito sa parting to na inaabot ng high tide. So, yeah. Hopefully ngayon bunasin na tayo. Hanap tayong pwesto. Dahil pwedeng pwesto dito eh. Ito, kita nyo yan. Yan, di ba? Daming place oh. Baka naman talaga, sir. Baka naman, mamaya mainit na yan dito. Pero game lang. Game pa rin yan. Sana nga medyo uminit ng konti kasi wala, kailangan namin ng init. Kasi yung mga gamit namin, tapos dito na rin nata kami magluluto. So ayun. Kasi simula pa lang guys, yung pa ako para na namang sumabak sa kung saan hindi mo maintindihan. Ang dungis-dungis ko na naman. Ayan, so maghahanap ako ng mga, ito yung dahon ng nipa para mapagpatungan namin ng ibang gamit namin. And so yun, dating gawin, nag-start na naman kami mamingwit. And ngayon, meron kaming high hopes actually na makakarami kami ng huli kasi meron kaming mais na pampain, which is yung hipon nga na binigay ng tito. Okay, 1-0. Diba? Hindi ko na ano yung ano ko eh. Hilahon mo na makababante tapos saka mo irabag. Karong sa'yo man lang kastigipot ha. Okay, 1-0, 1-0. Ayan na siya mga lodi. Medyo malalim yung ano, kagat ni kuya mo. Tara, game. So ayan na nga, good start. Unlike nung unang araw na yung unang kumagat doon sa paing ko, hindi ko nahuli. Ito, yung unang kagat na huli ko. So sabi ko, parang okay to eh. Iniisip ko talaga dito eh. Okay yung takbo ng pamimingwit namin para makakarami kami. Pero ayun, umasa na naman ako.
Masa na naman sa wala. Tulad na naman ng dati. Hanggang sa yun, unti-unti na nga dumating yung high tide. Tapos yung mangilan-ngilang pagkagat sa mga pain namin, every few minutes is tuluyan na nga nawala. Nakatakas. Kaya. Ay, kabuhi. So yun guys, so far nakakaisa pa lang kami. Naboboring na si panganay kasi wala pang kumakagat sa kanya kahit isa. Ganoon na naman ba Trish? Na Oriano. Ayan, puro na naman kayo putik. Pero okay lang, kahit wala kaming mahuling dagdag dito sa isang to. Maraming hipon yan sir, oh. Kita mo laki, oh. Hish, kainin ko yan. Diba bawal sa'yo mo hipon, Trish? Bawal sa'yo mo hipon? Oh, may dalawang fish na dyan. Hindi ka nalugi. Hindi ka naman allergy sa isda eh. So yan, antay-antay pa rin, waiting game pa rin. Masyado pa namang maaga, 'di ba? Hindi isang oras pa nga lang ata kami rito. Hindi pa nga isang oras ganun. So, carry pa naman, 'di ba? Pero tingnan niyo naman. Puro nipa pa rin so far. So, masyado pa ring liblib yung pinipwestohan namin dito. 'Di ba? Pag uminit na, matutuyo na yung mga panggatong ko. Pwede na ako magsaing. So yun, habang walang maayos na kagata na nangyayari ng mga fish, maghahanap na tayo ng panggatong, di ba? Kasi medyo nabasa umulan ata. So magpapatuloy na tayo ng panggatong. Para makapagluto, di ba? Sana parang picnic yung nangyari. Sana diktan to kasi grabe yung ulan dito sa amin ito nakaraan. So puro nipa tong nandito eh. Kahit mga kawayan lang okay na sana eh. Ito, konting biladan lang. Limutan ko marami palang yun dito. Bakit ako na problema sa panggatong? Ito yung magandang panggatong. Mablistiktan. Mabilis din matuyo. O diba? Tip na yan. Diba? So yan, hilera lang natin dito. Kasi dito medyo mainit. Ganyan. Maaga pa naman eh. Sakto yan pag kailangan na matuyo na yan. Fresh mare. Hello mo na. Pakita ko sa inyo guys. Kita nyo to. Ayan. Maliit na saso. Ayan. Hapod kan lungoy. Pati ini. Iba na yung garong may garong pirik. Hapod kan pisipis. Tiga kanan. Oo. Kaso ito rin kung anong tasyan sa sarong arog labor intensive. Pupulot mo siya isa-isa ganyan. Tapos makuha ka ning anti-gamit mechanic pagkakan. So pagkakainin to guys, di ba na ginataan mo to. Pagkakainin mo kukuha ka ng parang tinik ng pomelo. Para makuha nasa loob. Pero pwede akong kumuha nito. Depende kung marami. Tapos gataan natin sa bahay. Kaso mahirap eh. Sa nipa lang kasi ito eh. Sa nipa namin ito nakakuha eh. Ayan, high tide na guys oh. Ang hirap na maglakad-lakad ngayon. Bumagal din yung kagat ng fish. Simula nang pumasok na yung tubig. Grabe. Halos wala nang kumakagat. Ito yung nakaka-boring sana sa pamimingwit yung waiting time talaga eh. Ayan ang dami oh. Kuha tayo.
Malay mo, di ba? Mga kota isang tabo. Tsaga-tsagaan ko lang muna to habang nag-aantay. Ayan, dami. Ito pa. Ayan, tanya. Ay, sinasabi ko sa inyo eh. Dito sa probinsya, tsagaan lang talaga. Masipag ka lang maghanap. Hindi ka rin basta-basta magugutom. Yun nga lang. Matrabaho nga talaga. Kasi katulad nito, pupulutin mo siya sa nipa. My God, muntik pa ako malaglag. Ayan. Ito. Diba? Simplihan ko lang. Kasi naboboring ako magantay ng ng kagat doon sa bingwit eh. So, hanap-hanap tayo ng lungoy. Ha? 6? Sen hali. Diyan ka, boss? So, dito na mo ko. Ito dahil pinaligtas. Lagta lang digdi. Okay, so time check. Alas 9 na raw. So, asikaso na kami makapagsaing at makapagluto. Wala, kakain lang kami. Tapos, wala talagang kumakagat na. Dahil sa high tide. Ewan ko ba, pagpasok ko ng high tide, wala na talaga kahit isang kumagat. So, buti na lang meron ako nahuling isa. Tapos may isang isda na kanina. May hipon. So, akin yung hipon. Sa kanya yung isda kasi hindi siya pwede ng hipon. Pero magluluto na muna kami. Kami nagtitrip dito. Kasirola yung dala ko. Hindi kaldero, walang pansabit. So, pugon. Walang iya. Focus ka lang, tato. Ayun na. Grabe ang pasok ng tubig. Galing pa sa kabila yung hangin, Diyos ko, walang kulang. Dapat baliktad yung lagay nito. Mausok kasi ipit yung lagyan natin konting hangin. Ayan, diba? Wala, para-para na tayo dito. Walang planong maayos eh. O diba? Kumulo na yan guys, kumukulo na. Ayaw ko nang buksan kasi baka mahilaw. Nilagyan ko ng dahon ng saging kasi singaw eh, hindi siya maluluto na maayos. Pritong isda in the house. Ay, nako. Inang init-init. Ang lala ng trip namin. Lahat ng pwedeng kalimutan na kalimutan ko. Walang plato, walang kutsara, kulang kami sa tubig. Hindi ko alam kung nagtitrip kami rito o survival tong ginagawa namin. Ewan ko. Nakakapagod. Wala pang kumakagat dun sa mga bingwit namin. Ay Diyos ko. Kay Rita. Walang kaya. Isipin mo lahat talaga nakalimutan. Pati battery. Extra battery nitong action cam. Kung nakalimutan ko rin. Kita mo itsura namin dito. 'Di ba? Sarap-sarap ng buhay ko sa bahay. Tapos kakain ako sa dahon ng saging dito. Ewan ko ba? Pero okay lang, masaya naman. Nakaka-enjoy lang. Kawawa lang yung isa kasi hindi kasama si Ninat. So, mahal, kung nakikita mo lang itsura namin dito ni Isabel, maawa ka sa amin. Diba? So, tara. Mag-feed na ako hanggang matapos yung mag-feed na ako malobat, 3% na lang yan eh. Tapos, ayun. Next feed niyan pag nasa bahay na kami. Kuha na tayo nitong hipon. Bang level ang atake, tingnan nyo naman yan. Oo. Grabe naman yan. So tara kayo. Banata na natin yan.
Grabe, sarap. Lasang hipon. Bida-bida ka, Renan. Nananahimik ka kasi sa bahay nyo. Magaganto-ganto ka. Diba? Ayan. Pinahirapan mo yung sarili mo. Diba? Sarap, literal. 1%. Ang bilis ng mamalobat. Grabe naman yan, DJI. Just like that, nagawa na rin namin yung first episode ng aking bagong content. At although medyo nagka-problema kami dahil marami akong nakalimutan, pero lahat yun ay lesson sa dadali namin sa aming susunod na lakad. At kahit pa nga medyo konti at halos wala kaming huli, hindi may tatanggi na sa mukha ng mga bata ay na-excite at natutuwa sila sa ginagawa namin. Although medyo corny na para sa akin kasi medyo matanda na ako, pero alam ko na sa mata nila, bago to. Marami pa kaming balak gawin at marami pa kaming pagdadaanan. At ito mga una naming lakal, hindi ko may tatanggi na magiging training ground para maging handa kami sa mga mas adventurous na activities na gagawin namin habang tumatagal. O paano yan? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa lahat ng suporta. See you on the next one.